And of course, what about the Kawasaki Z650 na which is very looks like family lang sa Z500? Actually, this bike is a sweet spot para sa mga experience ng mga rider na. Para dun sa mga naghahanap ng mas malakas na torque at gusto ng komportable pero naghahanap pa rin ng mabilis. Siyempre, of course, ang benefits nito as for the Z500, mas bagay to sa mga meron dyan madalas na mag-backride. Mahilig sa mga long ride, but of course, para sa mas effortless na pag-overtake. For height reference, bagay naman to sa mga 5'5 na mga height. Kasi ang seat height nito is medyo mas mataas lang ng konti dun sa Z500 which is 790mm. Hindi naman sobrang kataasan yan, sakto lang kumpara dun sa much bigger big bikes. At kaya ako nasabi dude na sweet spot tong motor na to kasi sakto lang talaga siya para sa lahat. Hindi siya sobra para sa power, sa bigat, maintenance at pati na intimidation pag ginagamit mo na yung kapasidad na kayang ibigay sa iyo ng makina nito. At impression ng ibang gumagamit sa motor na to is, mas relax daw siya sa highway cruising kumpara sa Z500. Mas hindi rin hirap mag-overtake at hindi basta-bastang kinakapo sa expressway. So basically, this bike targets yung mga riders natin na mga matured na sa pagmumotor. Mga riders na ayaw ng sobrang aggressive, practical lang na may konting pagkaastig kasi mas maganda talaga yung forma nito kumpara sa Z500.